mismo ang ibang mga guro. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Mga boss, wala nang intro-intro. Napakatanga mo, Yusek Claire Castro. Kalahin nyo mga boss, kasalanan daw ng mga teacher kung bakit dumadami yung karahasan sa mga school. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Alam mo, Claire Castro, madali lang sabihin ng isang taong bobo sa realidad yung mga pinagsasabi mo. Alam mo ba kung gaano kabigat ang trabaho ng isang teacher? Hindi lang naman nagtuturo ang mga teacher. Gagawa yan ng lesson plan. Magpe-prepare yan ng mga teaching materials. Ilan bang section ang hawak ng isang guro? Ilang bata yung aalagaan, tuturuan at pagpupukusan yan? Tapos, uuwi ang mga teacher. Mag-aasikaso sa bahay. Mag-aalaga ng anak. Yung hindi niya natapos na mga papeles sa school, tatapusin yan sa bahay. At pagtapos ng lahat yan, magpe-prepare siya uli para pumasok kinaumagahan. Lahat ng yan, sabay-sabay na gagawin ng isang teacher, Yusek Claire Castro. Pagkakasahin yan sa isang buong araw para sa gagarampot na sahod. Tapos yung mga kakulangan sa classroom, teacher din na sumasagot niyan. Kulang sa tiyok, walang electric fan, walang walis, walang floor wax. Teacher lahat ang kumakargo niyan sa halip na gobyerno. Tapos ang maririnig pa ng mga teacher mula mismo sa gobyerno, kasalanan nyo kasing mga teacher kung bakit nagiging marahas yung mga bata. Sa halip na sabihin at isipin ng gobyerno, paano kaya natin natitiyak na ligtas yung mga school? Paano kaya natin nasusuportahan yung mga teacher? Hindi. Pinapahid ng gobyerno yung pagkainutil nito sa mga guro. Alam mo, Claire Castro, yung values formation na pinagsasabi mo, hindi lang responsibilidad ng guro yan. Responsibilidad ng magulang yan, ng mga kaibigan at ng buong komunidad. Kabilang na yung gobyerno. Alam mo, Yusek Claire Castro, kung merong contest ang mga tanga, hindi lang ikaw yung top 1 Ikaw yung judge. Kasi expert ka na sa usapin na yan. Kaya sa halip na sisihin at ituro natin ang mga teacher, gawin natin ang lahat para masuportahan ang mga teacher at matiyak na tunay na ligtas ang mga eskwelahan. So no apologies, Yusek. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng, sorry for the word, ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Hello mga mama at sir, si Teacher Rubes po ito, ang tagapangulo ng Alliance of Concerned Teachers. Narinig niyo naman po siguro, di ba? Madam Claire Castro, every teacher is waiting for this press conference for your apology. Pero wala po talaga. Sa halip na apology, insinuation, pagsisingle out at paghahanap ng masisisi ang ginawa ninyo. Kung hindi mga guro ang sinisisi nyo ngayon naman, erong interpretation daw ng Alliance of Concerned Teachers kasi nagbigay ho kami ng opinion. Pero let's be clear, napakalinaw po ng inyong sinabi. Marunong pong umunawa ang mga guro. Kahit may visual aid ka pa, magkaiba po yung ibang mga guro, which is isa lang naman po yung ipinakita ninyo, na nag-apology naman sa inyo, sa lahat ng guro na tinukoy ninyo kahapon. At parang nakalimutan po ni Madam na ang mga ganitong sensitibo at complex na usapin ay multifactorial. Hindi ito basta-bastang maikakahon sa isang dahilan, lalo na teacher ang tinuturo nyo pang may kasalanan. But it's just so convenient, isn't it? Kasi mas madaling sisihin ng guro kaysa harapin ang mga malalim na problema tulad ng usapin ng violence, access to guns, mental health, poverty, social conditions, learning crisis, yung mga kakulangan ninyo ng suporta dito sa education system. At doon natin makikita kung gaano kababa ang tingin ng gobyerno sa mga guro. Kaya kahit sa salary increase, hindi yan priority. Kahit sa working condition, kulang ang suporta. At kapag may crisis, teacher pa rin. Teacher pa rin ang unang tinuturo. So madam, teachers are not scapegoats at hindi kami mananahimik. Hindi po kami mananahimik. Kapag kami po iniinsulto, sinisingle out, sinisisi sa problema, magkakaisa po kami. Kaya nananawagan po kami sa mga teachers, magsalita po tayo, tuloy-tuloy yung ating pagtindig at pag-iingay. We deserve respect. We deserve support. We deserve an apology.
Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Yusek Claire Castro, mag-sorry ka sa mga teachers. Si Antonio Tino po ito ang kinatawan ng ACT Teachers Party List. Tama na ang palusot. Misquoted, out of context. Alam nyo, malinaw po ang sinabi nyo at malinaw ang naging dating nito sa mga kinauukulan. Kusang nagpapahayag po ang libu-libong mga teachers, mga school administrators na na-offend at nasaktan sa sinabi nyo. Malinaw ang dating sa kanila. Kaya huwag nyong gawing punching bag ang mga guro para pagtakpan ang kapalpakan ng Marcos Jr. Administration na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at kawani sa mga paaralan. Sa kalagayang nangangamba ang mga estudyante at mga guro mismo sa sarili nilang kaligtasan dahil sa mga pangyayari ng pamamaril at pananaksak sa mga eskwelahan, talaga pong wala sa lugar at maling-mali ang bigla niyong hugot na ipasok yung comment kaugnay sa insidente sa Davao at pagsisisi sa teacher. Hindi po yan ang appropriate at logical na response, wala sa lugar, kaya nasaktan ang marami at kaya dapat kayong mag-apologize. Masalimuot ang problema ng school violence at malaki ang responsibilidad ng gobyerno dito. Kulang na pondo sa mga paaralan, kakapusan ng mga teachers, kakapusan ng mental health professionals. No? May budget na pero napakabagal ng pagtugon sa hiring ng guidance counselors at counselor associates na siyang dapat tumutok sa professional na intervention sa mga nangangailangan ng mental health services. Yan ang isang papel ng mga public schools natin. Kapos na kapos ang budget para sa school security. Alam yan ng mga teachers and students natin on the ground. And of course, palpak ang gun control. No, yung mga lisensyadong may-ari pa mismo ng baril ang pinanggalingan ng mga baril na ginamit sa mga insidente sa Tacloban at ngayon dito sa Zamboanga City. So failure of law enforcement. Kaya kapalpakan ng gobyerno ito at hindi dapat isisi sa teachers. Dapat irespeto, hindi singilin ang mga teachers natin. Napakababa na nga ng sweldo nila habang napakabigat ng trabahong pinapakarga. Ayaw naman dagdagan ng Marcos Jr. Administration ang sweldo ng mga guro. Kaya muli, dapat irespeto at pasalamatan ang mga teachers na siyang pangalawang magulang ng ating mga anak. Yusek Claire Castro, mag-apologize ka. Sweldo ng guro, itaas, 50K dapat.